Ngayon naman, pumunta naman tayo sa usapin ng development ng ating bansa. Ito naman, Carla, meron daw yung Information and Communications Program at kung gaano dito kalaki ang tulong nito sa ating bansa. Yan ang kwentuhan daw ng ngayong umaga ni Pilo at ni Angas sa Pilodip. Ano yan? Gulat naman ako. Passport application. Passport? Kukuha ka ng passport? Hindi, kukuha ko ng lisensya. Ano ba? Ayun na nga eh. Ang ibig sabihin, ba't kukuha ng passport? Anong plano mo sa buhay? Secret! Teka nga, huwag mo nga muna akong istorbohin. Gahol na ako sa oras, kukuha pa ako ng visa mamaya eh. Buti na nga lang may online application eh. Mabilis talaga yan. Alam mo, kahit nasa bahay ka ngayon, ay kaya mo mag-set appointment dahil may computer at internet. Oo nga eh. Tama, tulad nito. Nilagay ko lang, gusto ko schedule is 10 a.m. Sabado. Di ba? Kailangan mo puntahan yan. Sa totoo lang, nung panahon ko, Tanda mo na eh. matagal na yon, no? Oo. Mabagal ang proseso niyan. Pupunta ka dun sa lugar mismo, hindi mo alam kung kailan mo makukuha yung appointment mo. Appointment pa lang yun. Teka. Paano ba kasi yung proseso dati? Wala pang online application kasi nung araw. Punta ka dyan, sabi ko kasi kanina, di ba? Kailangan pumunta ka muna doon sa DFA, sa Department of Foreign Affairs. Pagdating mo doon, maghihintay ka na pagkatagal-tagal kasi nga, hindi ba yung mismong set ng appointment mo? Appointment pa lang yun. Ay, mabuti na nga lang. Ito, no? Tipid na sa oras, hindi ka papagod. Hindi ka pa naghihintay ng pila, di ba? Hindi nga kasi nga, computerized na kasi. No? Maiging nga at umuusbong na yung sinasabi nila. Ano bang sinasabi na yun? Narinig ko yun eh. ICT. Ayun, yung Information and Communication Technology. O ICT. Alam mo, mukhang alam ko na eh. Parte na naman to ng Philippine Development Plan, ano? Paano mo nahulaan? Ako pa. Makita ko pa lang yung mukha mo, PDP na agad nasa isip ko. Pero hindi nga, totoo ba? Nasa PDP ba talaga itong ICT? Oo nga, kasi gusto nga ng PDP na alam mo yung matamasa natin yung magandang buhay. At itong ICT na to, kasama sa plano nila para mapaganda ang serbisyo ng gobyerno sa publiko. Gaya nito, no? Online passport application. Alam mo ba yung ICT? Yung ICT, no, ito yung teknolohiya na ginagamit ngayon para, alam mo, no, madaling karoon ng access ng informasyon sa ating gobyerno. Ayun yung ginagamit na ito, tingnan mo ha, internet, mga wireless networks, di ba? Yun. Phones. Sa bagay, dapat talaga computerize na lahat ng transactions eh. Lalo na sa mga ahensya ng gobyerno para mapabilis yung gawain tsaka mas epektibo yung serbisyo sa mga Pilipino. Naalala mo ba yung Project NOAA? Bakit? Saan mo malalaman yung informasyon na yun? Sa internet. Sa website nila, noaa.dost.gov.ph. Husay mo. Kasi nga, nakukuha mo na yung lagay ng panahon sa pamamagitan nga ng tinatawag natin tong internet. Di ba? At mapaghahandaan mo kung saan at kailan pwede mangyari yung mga bagay-bagay na ulan. Bagyo. Yan. Oo nga, no? Di ko na kailangan manghula kung kailan uulan, di ba? Pwede namang gamitin ang Project NOAA. Gamitin ang internet. Sa pamamagitan ng information and communication technology. Kaya naman pala gusto ng PDP na gamitin ang internet o teknolohiya dahil maganda ang maidudulot nito sa ating lahat. Tama nga yan. Kasi nga, hindi mo na nga kailangan di ba? Yan, simple click lang. Okay na. Yan ang nararamdaman sinatawag natin inclusive growth. Inclusive growth. Yes. Yung pag-asenso ng inclusive growth. Yung ICT, parang telepono lang yan eh. Tulad nito, kanya, itong telepono na to. Kung may kaibigan mo, may gusto sabihin sa'yo. Nandito ako sa building na to. Siya nasa kabilang building naman. Di punta mo lang siya sa kabilang building. Problema ba yun? Mali. Siyempre, gagamitin mo yung information communication technology mo. Gagamitin mo yung telepono para malaman kung ano yung gusto niya sabihin sa'yo. Hindi ka pagod. Ano? Anyway, ano ba schedule mo? 10. Okay, puntahan mo yan. Ako,
Maglalaro muna ako ng PS3.